Amen. Salamat sa Panginoon, and it's a privilege to serve the Lord, and I believe the Lord will bless us tonight. I hope we're ready for the preaching of the Word of God. Amen. All right, get your Bible please and turn with me in John chapter number 15. I think na dito rin yung aking tatay. Father, tatay, raise your hands. Asan po kayo? Ayun, yung aking mother, yung kapatid ko po nandoon. Brother Jim, single yung kapatid ko. Biro lang. All right, I hope we're ready for the preaching of the Word of God. Amen? Okay, let's read John chapter number 15, verse number 11, 12, and 13. Salamat po, Pastor, sa inyo pong training. I really praise God for the training of our pastor, beloved pastor, and he is my mentor. He trained me a lot, and I praise God that we have a ministry in Australia. Nagpapasalamat po ko sa kanyang pagtuturo sa amin kung paano maging tunay na lalaki. At kung tunay ka lalaki, dapat preacher ka. And po ang, kung ikaw ay lalaki at di ka pa preacher dito, ay tanongin niyo si Barjan Burr. Alright, let's read all together. Preacher na yan. Amen. Alright, tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Let's read all together. Ready, read. These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Verse 12, this is my commandments, that ye love one another, as I have loved you. Verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. I want to share tonight, the message will focus on joy in serving Jesus. Joy in serving Jesus. Let us close our eyes, bow our head. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for putting us in the ministry, bringing us here in the church. Thank you, O God, for our brothers and sisters. And I pray, Lord, for our church in Newman, in Perth. Pagpalain nyo rin po sila, Panginoon. Inyo rin po pangunahan ng mga bumabiyahe para makarating sa simbahan. Gabayan nyo rin po sila. Yung mga naging bisita po namin ngayong gabi, inyo rin po silang pagpalain ng inyong salita. Father, please, convince and comfort us tonight. And I believe, oh God, you will send a revival from heaven. Forgive us in our sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen. All right, be seated, please, in the presence of the Lord. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain doon sa Australia. Kalahin ninyo, mga kapatid, dahil sa inyong pagbibigay, nagkaroon tayo ng gawain sa Australia. Praise God for that. Amen? At patuloy lang po tayo dahil dun sa Australia, marami kami tinitingnan na suburb. Doon pa lang po tayo sa Western Australia. Alright, Western po. Wala pa po tayo sa East, wala pa tayo sa Victoria, wala pa tayo sa Melbourne. But I believe, kung tayo po ay magiging parte sa gawain ng Diyos, habang malakas pa ang ating pastor, samantalahin natin yan, mga kapatid. And please pray for our beloved pastor na siya po ay makabisita muli sa ating mission doon sa Western Australia. And again, joy in serving Jesus. Makikita po natin dito, mga kapatid, kagaya ng aking mga kapatid sa Perth, salamat, kayo ay patuloy na nagpapasakop sa salita ng Diyos. Now, brethren, as we look at the mission work, especially in my area, Western Australia, we are reminded that the work of God is not limited by distance. Ano po? Kahit malayo po kami, malayo po kayo sa amin, we are still connected in one body in Christ. And Jesus said in John chapter 15, verse number 11, the Bible says, these things I have spoken unto you, that my joy might remain in you. Wow, what a great encouragement from the Lord. Amen? And that your joy might be full. So, what does it mean, church? God's desire is not just for us to serve, but to serve with full joy. Are you there? Amen? Is that in the text? It is. And the truth here, brothers and sisters, is many believers serve, but not all serve with joy. Why? Because joy is not found in activity, it is found in connection with Christ. Remember, this is the message of the Lord Jesus Christ, and He used the being a husbandman, and then the vine and the branch. At makikita po natin dito yan sa verse number 5. And
verse number 4 and 5, the Bible says, "Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me." Verse number 5, "I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye cannot do nothing." See, so God's desire is not just for us to serve, but to serve with full of joy. And brethren, it is important tonight that you cannot have true joy if you are disconnected from Jesus. Are you there, amen? You need to make sure that you have relationship with the Lord. Hindi sapat ang gawa, kailangan may relasyon po tayo sa Panginoon. Even in mission, it is important. Yung giving, yung prayer, and support, mga kapatid, napakalaga po yan. If it is not rooted in Christ, it becomes a burden. But when we abide in Him, it becomes a joyful privilege. Amen? Napakasaya, mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat kung walang nagbigay. Ay, dyan ang father ko. Magandang magabi sa inyo. Sabi niya, "Anak, pumunta ka na lang dyan sa church. Dyan maayos ang buhay mo." Salamat, church, nagbigay po kayo. Ako po'y nabago. Minsan sa buhay ko, may mga kaganapan na ako'y sumasablay. Pero dahil meron kayong joy sa paglilingkod sa Panginoon, kayo po ay naging parte ng buhay ko at kayo ay isa sa mga nagbigay sa akin ng pag-asa na makapagpatuloy sa Panginoon. Amen? Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, ang sabi ng Biblia. Otherwise, para mabilis po, at alam ko ang pastor natin ay magduduktungan niya ito. Pero number 1, alright, joy, hindi na pala, pastor? Hindi, patay na. Alright. O sige, wala na doon, duktong. Point number 1. Okay, sige po. Joy increase when we give, not when we receive. Hello? Are you there, amen? Did I preaching the Bible this evening, amen? Is that in the Bible? It is. The Bible says in verse number 12, the Bible says this, verse number 11, "These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." Verse 12, "This is my commandments, that ye love one another as I have loved you." See, brethren, this is my commandments. So what does it mean? Jesus defined love as giving, not getting. Are you there, amen? As He gave His life, as He sacrificed everything, dyan po natin makikita yung joy increases when we give, not when we receive. Amen? Gusto niyo po ba, mga kabataan, na maranasan ninyo ang tunay na kaligayahan sa Panginoon? Mga kapatid, ang tunay na kaligayahan, ngayon pa lang kabataan ka, natututo ka ng magbigay. Ilan ang kabataan ngayon na nakakabili tayo ng 1,000 pesos of Starbucks, pero pag dumaan yung offering, ang binibigay lang natin piso. Ang binibigay natin 2 piso. Mayaman naman yung church natin. No, mga kapatid, it's not all about how God bless our church. It is about the joy that God wants to remain in your life. Amen? Mga kapatid, sabi ko kay Pastor, hindi ko na kailangan ng support from other church. Gagawin ko lang yung prinsipyo ng Biblia, magbigay. Amen. Pastor, nagbigay ako kay Brother Jobs, nagbigay ako kay Brother Ruel. Ngayon, 3 na kami may joy. Wow. 3 kami may joy. Hindi kami uwi dito for nothing. Apatin na natin. Si Brother John Bear, amen. Ay, si Pastor, kasama po. 4 tayo. Mga kapatid, nasa Biblia, mga kapatid, amen. Jesus said, "As I have loved you." Brethren, God loves you so much. My question tonight, do you really love God? Do you really love God? Brethren, the Bible says your joy increases when we give, not when we receive. Mga kapatid, ang gusto natin, nang humihingi tayo sa Panginoon, pero hindi tayo marunong magbigay. Na parang pag-utang loob pa ng Panginoon na magbigay ka. Church, in Newman and Perth, listen to me. I am responsible to tell you the truth that our Savior, He gave His life for our church in Newman and Perth. And yet, pera lang, do you know? Listen to this. The very least gift of God is money.
But what the Bible says, money is not the issue, but loving the money is the root of evil. Pera, ang pinakamaliit po mga kapatid, na magsasabi tayo na tayo pinagpala. Kaya tayo may problema sa pera, kasi nagkaroon tayo ng pagmamahal sa pera. Sinasabi ko to sa membro ng aking church, kasi pumunta sila sa Australia, una sa lahat dahil sa pera. Oh yeah, we need to be honest tonight, amen? But bilang Kristiyano, sabi ng Panginoon, if you want my joy remain in you, learn to give. Either amen? Why? Because I gave my life to you. Brethren, is that in the Bible? It is, amen? The Bible is simple, napakadali ng salita po ng Diyos. He gave His life, He sacrificed everything. That's why the Bible says, as I have loved you. So, how did Jesus love us? He gave His life. So what does it mean? That's why in verse number 11, He emphasized, my joy remain in you. But that joy increases when we give, not when we receive. Are you there, amen? Wherein true joy comes when we live like Christ. A giving life, not a receiving life. Alam nyo, itong bansa natin, napakayaman nito. Wala sa Australia, walang falls. Pabihira, kailangan bumili sila ng fuel doon sa Middle East para lahat ng kuryente doon gumagana. Binilis itong Pilipinas. Pero alam mo po, ang nagiging problema, hindi tayo marunong magbigay. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Do you know? True joy comes when we live like Christ. A giving life, not a receiving life. Because selfishness kills joy. Because it focuses on what I can get instead of how can I give. Alam niyo mga kapatid, natutunan ko yan dito. Natutunan ko. Kaya nung medyo lahat ng love gift na binigay sa akin nila Brother Jobs, nakita ko yung bahay ng aking pastor. Pastor, tumutulo po Pero tayo rito, naka-aircon. Bakit mga kapatid? Alam nyo, napakaganda na maintindihan natin na ang joy dapat ay nag-i-increase yan. Nag-i-increase yan mga kapatid. Are you there, amen? At nakikita natin sa mahal nating pastor yan. Nakikita natin, mga kapatid, wala nang dadabes na binigay niya yung kanyang buhay para tayo ay pagpalain ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nakakalungkot mga kapatid, brethren, the more self-centered a person becomes, the more empty they feel. Now, my question, are you feel empty tonight? Brethren, learn to give. Learn to give. Generosity, brethren, is not all about money. Generosity in prayer. Are you there, amen? Generosity in kindness. Generosity in, compliment and encouragement. Brethren, napakaganda. Alam nyo, kaya nagpapatuloy ang gawain doon, ginaganahan kami magpatuloy. Mga kapatid, dito, pag nag-soul winning ka, kahit paano, madadala mo kagad ang tao. Doon, sila Pastor Bernard, Pastor Louie, nag-ikot-ikot na sila. Yung nakita nilang tao na nagdidilag, nakita rin din nila sa park. Blessed tayo mga kapatid, pero hindi tayo makapagbigay ng time dahil sabi natin, full-time na trabaho ng full-time yan. No, this is from the very lips from the Lord Jesus Christ. He said, my joy remain in you, but that joy will increase when you learn to give. Are you there, amen? Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Ganun din, sa buhay ng mananampalataya mga kapatid. Parang tubig na nakaimbak lang, no? If it does not flow, it becomes stagnant and dirty. But when water flows, it stays fresh and useful. At salamat sa Panginoon kung ganun po tayo ngayong gabi. If you only receive, you cannot understand what joy that Jesus is talking about. Either amen? Kaya salamat sa Panginoon, giving to mission in human and birth is not a loss. It is an investment in eternal joy. Either amen? Investment nyo po yan. Investment ko po ito. Investment ng bawat isa to mga kapatid. Kaya when you support missionaries, you become part of their fruit and you share their joy.
Yung maging parte ka ng gawain doon. Sabi niyo, Australia naman, siguro marami pera. Hindi yun, mga kapatid. Ang tinuturo ng Panginoon, maging parte ka. Are you there, amen? Maging bahagi tayo. Salamat, itong simbahan natin ay nagpapadala ng mga ngaral para maabot yung mga kapatid. Kung hindi tayo naabot, nasan ka ngayon? Huwag mo sasabihin, discourage ka. Yung paano ka lang naabot, blessing na yun, amen? Kaya ka discouraged, baka hindi ka na nang-aabot ng mga kaluluwang nandyan sa kapitbahay mo na, hindi mo pa makatok. Hello, either, amen? Ang katotohanan niya, kaya tayo discouraged at nanghihina sa gawain ng Panginoon kasi wala na tayong pagkakataong magbigay, amen? The Bible says, the more you give, the more you receive, amen? But that giving, brethren, increase the joy. Sabi ng Biblia, fully, hindi half. Pupunuin ng Diyos. Pupunuin ang tagapagligtas natin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako po ay may joy ngayon. Na makita ko na inaayos ng buhay ang buhay ni Brother Well. Nakita ko kung paano nadala ni Brother Jobs ang kanyang kapatid. At ngayon si tatay ay magpapabaptize sa Panginoon ngayong gabi. Bakit? Mayroong nagbigay. Iyon ay kagalakan na hindi kayang ikumpara ng pera, mga kapatid. Amen! Gumising tayo ngayong gabi. Mga kapatid, madali mag-necktie. Mga kababae, madali magpalda. Pero hanggat ngayon, ikaw ay empty kung hindi ka magbibigay. Magbigay tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Amen? Kaya pagka nagbigay ka, para sa Panginoon ito. Pag sinabi mo yun, matindi ng tama nun sa'yo. Ang Holy Spirit, talagang matutuwa sa atin, hindi nag-agree. Bakit? Para sa Panginoon ito. Pagka pinagpala ka ng Panginoon, huwag mo nang computein. Panginoon, kung gusto mo kong paligayahin, ibibigay ko to ng maluwag. Amen? Ganun yan. Sa mga brothers and sisters ko sa Newman, huwag niyong isipin yung puro pera-pera para mga kapatid, mamamatay tayo, hindi mo madadala ang pera mo dito. Doon sa langit, sabi ng Bible, ay pwedeng mangyari dito sa lupa. Jesus said, what is happening in heaven can happen. Sabi naman, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ano meron sa langit? Joy. Amen? And praise God tonight. Nakita po natin yan sa sinasabi ng Panginoon. Ask ourselves this evening, am I living to receive or to give? Am I supporting the mission through prayer and giving? Tanungin natin, mga kapatid. This is the word of God. This is not my word. Amen? Verse number 11, these things I have spoken unto you. From the very lips of the Lord. Very word of God. And He said, my joy. That's not our joy. That's the joy of the Lord. Amen? Alam nyo, kung bakit malungkot ka? Kasi tinitingnan mo yung sarili mo. Are you there? Amen? Pero pag tiningnan mo ang Diyos, lagi kang masaya. Butas man ang bulsa natin. Amen? Oh yeah, mga kapatid. Huwag tayong masyadong madaya ng ating mata. Nakakadaya yan. Buti pa siya. Mga kapatid, ligtas ka na, meron ka ng kaligtasan natin na kung tunay kang tumanggap sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, may joy. Yang joy na yan, nasa iyo yan. Amen? Pero kailangan mo matutunan, i-increase yan. Amen? Paano? Magbigay tayo sa Panginoon. Amen, church? Number 2. In verse number 10, verse 11, the Bible says, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Verse number 11, these things. What is these things there? In verse number 10, which is the Word of God. Amen. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. And verse number 10, these things have I spoken unto you, that your joy might be full. Number 2, joy comes through obedience. Are you there, amen? He said, these things. All right, you want my joy, but you need to obey my words. Are you there, amen? You need to keep my words. You know, kaya tayo pagpapalain ng kasiyahan, alam nyo, yan ang wala sa mundo. Amen? Yan yung meron tayo ngayong gabi. Amen? Yung ating joy sa paglilingkod sa Panginoon at pagsunod sa salita ng Diyos, yan yung kagandahan na pwede nating ipagmalaki sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Hindi yan mapapalitan.
Jesus connects obedience with joy. Are you there, amen? He said these things repairs to the Word of God. And brethren, joy comes when we follow His Word. Amen? Obedience is not punishment, it is protection. Amen? Protection niyo po yan, protection ko po yan. Kaya sabi ng Panginoon, these things, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. And these things, see, have I spoken unto you. Brethren, God commands because He loves, and every command is for our good. But disobedience always leads to guilt, always leads to brokenness, always leads in loss of joy. Yung hawak natin Biblia, kaya kumapal yan, dahil maraming disobedient. Are you there, amen? Pero mga kapatid, tayo ngayon, binabalik tayo ng Panginoon doon, yung pagsunod. Naalala ko noon, nung hindi rin ako sumusunod, magulo. Magulo na ang isip, magulo lahat. Magulo ang bahay, magulo ang buhay. Pero alam ng tatay ko yan, nung sinunod ko ang salita ng Diyos. Ngayon, nagpapasalamat ako. Yung saya na meron ako, hindi kayang tumbasan na ano pa mang pera dito sa mundong ito. Sunod lang ng sunod, sabi ni Pastor, amen? Obey before you complain, amen? Nagre-reklamo tayo kagad, pero hindi pa tayo nakasunod. Hello? Brethren, this is the Word of God. Joy comes through obedience. Amen? It's just like a train is only safe when it stays on the tracks. If it leaves the tracks, it may look free, but it will crash. Ganon din sa ating buhay na Kristiyano, mga kapatid. Obedience, safety, and direction. But disobedience, distraction and sorrow. That's why dito napapansin natin, Brad, sunod ka lang. Sis, sunod ka lang. Discourage ka, sumunod ka, hindi ka na madi-discourage. Kaya ka discourage ngayon dahil hindi ka sumunod. Sunod lang ng sunod, mga kapatid. Subukan nyo hindi sumunod. Oo, mapapaaga yung buntis ng asawa ninyo. Oh, hindi nyo na alam yung storya nun. Amin na lang ni Crisel yun. Brethren, joy follows obedience. Sige po, para maunawaan nyo. Tingnan nyo yung mga sumunod na i-present kayo rito sa church. Blessing yun, mga kapatid. Di ba? Ay, si Sir Gumabay, kagabi, bless ako eh. Hindi dahil sa sinasabi niya eh. Yung sumunod sila ni Ma'am Cynthia, sila yung unang naikasal dito sa church, at nagkabunga, yun ang pinakadabi sa pagpapala. Joy yun. Nakaka-apekto pa sila sa akin. How I wish na i-present din kami ni Pastor. Graduation naman ni Crisel, baka sakali, sir. Amen. Pero what does it mean, church? Joy, right here the text, follows obedience. Simple lang yung word na obedience, pero yun ang nagbibigay dapat ng joy sa iyong paglilingkod. Amen? Oh, nasa tayo ngayon? Nilalaro natin. Alam nyo, kasama na kita sana sa mission ngayon eh. Hello? Huwag ka patago sa poste dyan, hindi ako nagtatago eh. Kasama sana kita ngayon sa mission ngayon, kasama sana kita sa gawain ngayon. Hindi ko alam kung saan ka rin dadali ng Diyos, pero one thing daw ikaw ay sumunod sa Panginoon, kasama kita ngayon sa mission, at yung joy ay makaka-apekto sa maraming taong pupuntahan mo. Oh, bakit nandito si Brother Jones? Bakit nandito? Alam niyo si Brother Ruel, namatay ang kanyang kapatid nung nakaraang linggo lamang. Pero Brad, makikita ko sa iyo ngayon yung joy na kahit nangyayari sa pamilya mo, pero yung joy, Brother Kurt, kung matututunan mo lang yan sa iyong uncle, yan ay mapapanatili mo yung joy na yan sa puso mo. Joy follow obedience. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi hadlang sa kaligayahan. Ito ang daan papunta sa tunay na kaligayahan. Amen? Ask ourselves this evening, if there's something God is telling me to do that I am delaying, tanungin natin ang Diyos. Am I obedient in supporting God's work? Are you there, amen?
Ikaw makakapagsabi niyan. Church, sabi ko, Lord, iba ang cost of living sa Australia. Pero Panginoon, bibigay ko to para sa iyo. Alam niyo mga kapatid, alam ni Brother Jobs yan. Brother Jobs, right? Brother Ruel, alam niyo yan. Asaksihan niyo yan. Kung alam niyo lang, young people, simulan niyo na tumulong sa gawain ng Diyos. Kausapin natin yung pastor natin. Pastor, ito po ang may bibigay ko sa gawain ng Diyos. I-lead mo ko para maramdaman ko yung joy. Kaya imposible ma-discourage ka, young people. Napaka-imposible. Yeah, discouragement is there, but maya-maya mawawala na yung bakit? Yung joy ng Panginoon ay nasa sa atin nung naligtas tayo. Either amen? Ano sabi ng Biblia? That my joy remain in you. Joy remain in trials. Hello? O wala ka sa sapatos ko, diyan ka sa Australia, magana ang buhay. Marami pupunta sa Australia, sira na ang pamilya. Di ko kayo dinidiscourage. Bakit? Kasi ang hinanap nilang joy, yung mga magagandang lugar doon sa Australia. At yung kinikita ko, ano pa man meron doon. Pero mga kapatid, hindi yan sa lugar. Sa pagsunod natin sa Diyos po yun. Amen? Number 3. Not only, brothers and sisters, that joy increase when we give and not when we receive. Not only that joy, comes through obedience, but in verse number 13, the Lord Jesus said, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Number 3, joy grows when we sacrificially invest in others. Amen. Let me say again. Joy grows when we sacrificially invest in others. Imagine, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Do you know, brothers and sisters, the highest form of love is sacrifice? And Jesus is not just talking about dying, He's talking about a life poured out for others. Hello? Are you there? Amen? He's not talking about dying here. He's talking about a life poured out for others. Because joy grows when we sacrificially invest in others. Kung hindi nag-invest kayo sa akin, hindi nyo makikita si Brother Jobs dito. Hindi nyo makikita si Sir Crisel dito. Hindi nyo makikita si Brother Ruel dito. Hindi nyo makikita si Brother Jimboy doon. Hindi nyo makikita si Brother Michael doon. Pero dahil nag-invest kayo, tinan nyo po, inaabot doon sa dulo. But listen to this. In mission, you may not go to Perth or Newman, but you can lay down your life through prayer, through giving, support. Brethren, every sacrifice you make for God's work is seen by our Savior. Amen? Nakikita ng Diyos yan. Brethren, nakikita ng Diyos. At napakaganda ngayong gabi na kahit hindi ka nare-recognize, hindi ka napapalakpakan, hindi ka napapasalamatan ng mahal na pastor natin, pero kita ka ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Amen? Kita niya yan. At napakaganda ngayong gabi na maunawaan natin yung mga kapatid, kasi yan po ang gusto ng Panginoon. Lumago ka dyan. Yung pagsasacrifice mo sa pagbibigay, hindi nasayang yan. Hindi nasasayang yan. Akala lang natin walang nangyayari, pero may nangyayari dyan. Behind the scene, tinatrabaho ng Diyos yung sakripisyo, mga kapatid. Kagaya ng, think about candle, it gives light by burning itself. Ganon din ang Kristiyano, mga kapatid, when you give yourself for others, you shine brighter in God's work. Because God sees you, the Lord sees you. Kaya napakaganda ngayong gabi. Even in you are not in Perth, in Newman. Your prayers can reach Newman in Perth. Are you there, amen? Your giving can support the mission. And your heart can be involved. And that's the main thing. Puso.
Sabi ni pastor, makuha mo man ang galaw ko sa preaching o yung galaw ko o pagbabahagi ko ng preaching, kung ang puso mo, hindi mo makupi ang puso ko, walang kwenta. And the same, brethren, tinatransfer ng Panginoon yung puso niya sa ating mahal na pastor, at si pastor tinatransfer yung puso ng Panginoon para magkaroon tayo ng puso sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi ka makakapagsakripisyo pag wala kang puso. Mission is not about location, it is about participation, and your heart can be involved. Amen? Kahit hindi ka nakakarating doon sa mission field, pwede kang maging pagpapala sa pamamagitan ng panalangin at pagbibigay mo. Kaya tanungin natin ang ating sarili, what I am willing to sacrifice for God's work? Am I actively involved in mission? Brethren, joy is not found in comfort. It is found in Christ-centered living. Bible says, abide in Jesus. Obey His word. And give sacrificially. Support our mission. Believe me, your joy might be full. I hope it encourages us tonight. Amen? I hope, it encourages you. Gusto mo ba ng joy ngayong gabi? Huwag kang magsawang magbigay. Young people, bago ka bumili-bili dyan ng gusto mo, isipin mo muna kung ano mabibigay mo. Ako, pumunta ako rito, hindi para bigyan ako ni pastor o sino man dito. Salamat po kung magbibigay po kayo, pero pumunta ako rito para magbigay. Nag-ipon kami doon, at sabi ko, Brad, pupunta tayo doon para magbigay. Tinan mo, ang tindi ng balik, joy. Pagbalik mo doon, may revive ka sa puso mo, may joy ka, hindi ka ngayon pahina-hina doon, hindi ka patulog-tulog ngayon doon. Gaganahan kang maglingkod sa Panginoon. Ngayon, yung joy na yan, makikita ng mga Australiano, gagamitin naman yung Australiano para i-bless ka rin materially. Nakita niyo po ba yung salita ng Diyos? Brethren, let us have joy in serving Jesus. Amen? Let us pray. Close our eyes, bow our head. Heavenly Father, thank you for the joy that we have in the Lord Jesus. Thank you for reminding us tonight that true joy comes from abiding in you. True joy comes from obeying your words. True joy comes from giving our lives for others. Lord, we lift up the mission work in Newman and Perth and all our mission work through our leading of our senior pastor. Thank you for giving our pastor a vision for more souls got saved. Not only in Philippines, but in other country. Lord, please strengthen your servants. Provide for our daily needs. And use us mightily for the salvation of lost souls. Help us, Lord, not be selfish Christian, but a joyful giver. Teach us to obey fully and to participate in your work of the gospel. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Let's come to the throne of God.
Diyos, nalapit po kami, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Brother Daniel. Salamat sa mensahe na ilagay niyo po sa kanyang puso, Panginoon, upang ang salita niyo ay patuloy po na umalingaw-ngaw sa aming mga tainga, Panginoon. And even for those who are looking for joy, praying for joy, ang pinakamalaking pagkamali po namin, hanapin po namin ang kasiyahan sa pera. At hindi po, Panginoon, sa ino-offer niyo pong joy. Pagpalain niyo po, Panginoon, na ito po yung maging maliwanag sa amin. So clear, O God, na ang joy ay matatagpuan lamang po sa inyo. Because joy is in the satisfaction, Panginoon, that we can only find in you. Thank you, God. Thank you. We praise you tonight. In Jesus' name. Amen. 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 All right. Thank you. Back to your seats. Well, did you learn something?